Yan, what's up mga boss? Isang mapagpalang araw pong muli sa inyong lahat. At nandito na naman po muli ang inyong boss Noli Vlog, nagbabalik. At welcome back po tayong lahat dito sa ating munting YouTube channel. Isang mapagpalang araw pong muli sa inyong lahat mga boss. It's breeding time na po ngayon. Yes po, napapanahon na po para tayo ay mag-breed ng ating mga manok na ilalaban for early bird. So kayo po ba ay nakapag-selection na? Kayo po ba ay nakapag-prime na ng inyong mga gagamitin sa breeding na inyong mga material? So siguro naman bawat isa sa atin kapag tayo nagsiselect ng breeding material natin, pinipili natin yung sinasabi na best of the best. So ibig sabihin kung ano yung pinaka the best para sa atin at yung gusto natin, yun yung mga bloodline na ibinibreed natin, hoping na sana mapaganda yung breed nyo at nasa ganon sa darating na gusto nyong lalabanan, magtamasa kayo dun sa inyong lalabanan. So mga boss, dun sa mga nagtatanong sa atin na kailan ba dapat kinakailangan na mag-breed, so ito mga boss, guideline para dun sa mga baguhan lang sa napapasok sa breeding. So mga boss, paalala lang po, kung mapapansin nyo, mas marami tayong mga backyard breeder kumpara dun sa mga big time na breeder. Kaya mas maganda sa atin, focus tayo dun sa mga inaalagaan natin, unlike dun sa mga commercial, dun sa mga malalaking farm. Siyempre ang goal naman nito ay for businesses. So ito mga boss, nagpo-promote tayo sa breeding for the passion. Hindi po tayo nagpo-promote for illegal gambling. So ito po, nagbibigay tayo ng tip para lang i-guide yung mga nagtatanong sa atin na kung kailan ba kinakailangan na magbi-breed at kung anong panahon magandang mag-breed. So mga boss, yan po yung ituturo natin dito sa ating video na to. So mga boss, ganito lang yan sa pag-umpisa sa kapag kayo ay papasok sa larangan ng breeding. So mga boss, dapat wag po kayo magbi-breed hindi dahil sa sinabi ng kumpare nyo, hindi dahil sa sinabi ng kaibigan nyo na maganda yung ganitong klase ng manok, ito yung i-breed mo. So magbabase tayo dun sa recommend nung mga kakilala natin. So hindi po dapat ganon mga boss. Dapat i-breed mo yung manok na gusto mo. Huwag kang magbi-breed ng hindi siya pasok sa iyong panlasa, sapagkat kapag kayan ay na-breed mo, kapag yan ay na-breed mo and then napalaki mo, tapos nangyari hindi mo nagustuhan yung resulta nung ginawa mong breeding, so masasayang lang yung panahon at gastos na ginawa mo. So dapat kapag ka nag-select ka ng breeding material mo ay yung naayon sa standard mo. So mas maganda naman sa pagpili ng breeding material, dapat wag mawawala yung quality. Yan mga boss, unang-una yung quality ng manok dapat number 1 yan. And then ang pangalawa, dapat yung health nila, inaalam nyo yung kanilang background. Hindi po pwede na kasi sa breeding po kasi sa manok, mahirap po kasi ma-identify, lalong-lalo na sa mga baguhan. Kapag ang manok ay binili nyo sa isang breeder o sa isang kakilala nyo dahil dun sa preferred nyo na bilihan,
hindi po natin sila alam kung paano sila pinalaki. Hindi po natin alam kung paano ang pinagdaanan nila habang sila ay lumalaki. So dapat the best, marunong kayo tumingin nung manok na bibili nyo. So dapat mabusisi kayong mabuti. And then sa pagpili ng materyales mga boss, dapat kung magbe-breed kayo, ganitong panahon, naka-prime na kayo, nakapili na kayo, and then dapat yung inahin na gagamitin nyo ay fertile sila, and then ready to breed. Yan, ready to breed mga boss. Sapagkat kapag ang ginamit nyo ay pulit pa, hindi pa sanay, so ang mangyayari, kakapusin kayo sa panahon, so mahirap maghabol mga boss. So dapat itong mga panahon na to, pwede na kayo magsalang. Yan mga boss, pwede na kayo magsalang. At nang sa ganon, kapag dumating yung mid-weekend or third week of September, yan, dapat meron na kayong nakolek na itlog, para na sa ganon ay meron na kayong magagamit sa early bird. Yan mga boss, early bird, masarap lumaban, lalo na kapag ang gagamitin yung manok ay pasok sa season ng early bird edition. So yun ang pinakamaganda sa ating mga backyard. Kapag tayo nagbi-breed, pwede tayong sumali sa magandang labanan. Sa ngayon naman, sa panahon ngayon, maraming labanan. Mga boss, maraming labanan na hindi mo kinakailangan ng malaking puhunan. Manok lang mga boss, manok lang, pwede ka nang lumaban. Yan, kaya dapat sa atin, mga backyard breeder, mag-focus kayo dun sa ibibreed nyo. Dahil sa panahon ngayon, marami nang magagaling na manok. So ito lang advice ko, kapag nag-breed kayo mga boss, piliin nyo yung the best para sa inyong panlasa. Piliin nyo yung gustong-gusto nyong klase ng manok. Wag po kayong mag-breed. Boss, mga boss, wag po kayo mag-breed ng manok ay binili nyo lang sa tabi-tabi. Hindi nyo alam kung anong klaseng manok yan, kung anong pinanggalingan yan, at kung ano ang bloodline yan. So mga boss, para kayo ay umangat, kasi ngayon mga boss, marami na magagaling na nagbi-breed. Most especially yung mga nagbi-breed ngayon nasa backyard. Kung mapapansin nyo, maraming backyard ngayon tumatalo na sa mga big time. So ayan mga boss, lagi ko sinasabi, lalo na dun sa mga maliliit na nagpapaturo sa atin kung paano mag-breed, kung paano mag-select ng manok. So ito lang yung konting tip na ma-advise ko kapag ka nag-breed kayo. Sa pagpili ng ibibreed nyo, mga boss, ito simpleng tip lang to. Pagka gusto nyo talaga na mag-breed kayo, yung serious talaga kayo na mag-breed kayo, dapat ang gamitin yung inahin, pulit, bata. Yan, bata yung gamitin yung inahin. And then yung broodcock, may edad or baligtaran. Pwedeng yung inahin ng magulang, and then yung broodcock, yun ang bata, para mas maganda yung ang stimulate nung kanilang similya, mas maganda yung kanilang pagbibreed. Kasi kapag pares bata ang ginamit nyo, ang tendency niya na mangyari, maghahabulan lang yan. Kapag hindi na asawa ng broodcock yung inahin, papaluin, so masisira lang na masisira. Dapat vice versa, para na sa ganun hindi kayo mahirapan sa pagbibreed. And then sa ngayon mga boss, napakaganda magbreed ngayon. Kapag magbibreed kayo, kagaya nga ng sinasabi ko, maraming magandang labanan ngayon na may malalaking premyo. And then ang kailangan mo lang, manok lang ang puhunan. Maganda magbibreed kayo. And then dapat wag kayo magbibreed ng chop suey. Dapat 2-way, maximum 3-way. Dapat, ayan, ganyan lang.
Kasi kapag catch-up sa yung build nyo, tapos lumaban kayo sa MBC, naku po, Diyos ko, ang mangyayari lang sa inyo nyan, kakainin lang kayo dun sa labanan. Although sa atin naman, ito mga boss, baka dun sa mga naghahanap sa atin ng laban, may mga laban naman tayo na hindi naman na natin kailangan pang sabihin o ipagyabang. This last month, sumali tayo sa MBC. Ayun nga lang, sa kadahilanan, kulang tayo ng manok, pumasok tayo sa semis, pero hindi na natin tinuloy kasi nga wala tayong manok. Sayang lang yung record natin kasi nakapasok na tayo sa semis. Kasi mahirap po kasi yung bibili ka ng bibili ng manok, and then hindi natin alam kung anong klase yung gagamitin natin. Siyempre, ang sabong ay hindi basta-basta ganun lang. Sabi ko nga, pagka mas masarap magsabong, maglabang ka ng sarili mong manok, yung sarili mong gawa. Ayan, lagi ko sinasabi dun sa mga maliliit na breeder, kung mag-uumpisa kayo mag-breed, mag-umpisa kayo ng tama. Huwag po kayo mag-umpisa sa shortcut mga boss. Ang tagumpay ng isang tao o sabungero, dumadaan yan sa mababang level, hindi po pwedeng umangat agad. So kung isipin nyo, lahat ng mga naging successful na sabungero, na breeder, lahat po yan dumaan sa ibaba, hindi po yan umangat, dahan-dahan. Makukuha rin natin yan mga boss, tiwala lang. So yun lang mga boss, at dito na natin tatapusin ang ating munting vlog. Sa mga boss natin dyan na mapapadaan dito sa ating munting YouTube channel, iniimbitahan ko po sana kayo na mag-subscribe, mag-like po kahit mag-share, and then hit yung ating munting notification bell na sa ganon maging updated kayo sa mga ina-upload natin na video. So yun lang mga boss, at maraming salamat at good luck. Pero bagong lahat, sa susunod na video natin, i-discuss ko naman sa inyo kung paano ba gumawa, meaning paano gumawa ng magandang pang battle cross. So yun lang mga boss, maraming salamat at good luck. I know gold is not enough.